Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, the Lord is good. So, 72 years old na si Ate Nolette, 72. Ayan. Pero yung pagtaas ng boses mo, hindi pa nagbabago. Sa sobrang taas, medyo nalula ako doon. Kanina. So, purihin ng Panginoon. Yun po yung pangalawa sa mga nanay na nagbibigay. Ay, hindi ba yun? Ano yun? Yung ano lang? Personal pala. Nanghingi ka lang ng reinforcement dun sa iyong mga apo. Kala ko, ano yun? Yung pangalawa na sa mga nanay. So, wala pa pala yung pangalawang grupo ng mga nanay. Ito po ay personal na pagbibigay ng number, special number ni Sister Lolette para po sa kanyang kaarawan, biyayang binigay sa kanya ng Panginoon, 72 years. So, mga kapatid, tayo po ay dadako dito po sa huling yugto ng ating pong isang mensahe na bigay sa atin ng Panginoon patungkol po sa rejoicing in God. Tapos natin yung tatlong points: joy in suffering, joy in serving, and joy in believing. Ngayon po itatalakayin natin yung huling puntos na makikita po natin at mapapag-aralan natin sa aklat po ng Pilipos. Philippians chapter 4 verses 1 to 20. Joy in giving. So, bago po tayo dumako doon po sa ating pong pagtalakay, inaanyayahan ko po ang lahat na muli tayo po'y tumayo at sabay-sabay po nating basahin corporately yung sinasabi po sa aklat ng Philippians chapter 4. Philippians chapter 4 verse 1 to 20, it says, "Therefore, my brothers, you whom I love and long for, my joy and my crown, that is how you should stand firm in the Lord, dear friends. I plead with Euodia and I plead with Syntyche to agree with each other in the Lord. Yes, and I ask you, loyal yokefellow, help these women who have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always, and I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern for me. Indeed, you have been concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do everything through Him who gives me strength. Yet it was good of you to share in my troubles. Moreover, as you Philippians know,
In the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. Not that I am looking for a gift, but I am looking for what may be credited to your account. I have received full payment and even more. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to God. And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. To God and Father be glory forever and ever. Amen. Purihin ng Panginoon. Makakaupo na po tayo lahat. Purihin ng Panginoon sa pagbabasa ng Kanyang salita. So, rejoicing in God. This message today, maybe baka hindi pa rin natin matapos tong last point na to. This message will be the conclusion of the message God has given to us, rejoicing in God. So sa pamamagitan ng mga messages na ito mga kapatid, tinuruan tayo ng ating Panginoon kung paano mananatili sa atin ang kaligayahan. Listen very carefully. Kung paano mananatili sa atin ang kaligayahan sa kabila ng mga sirkumstansya ng ating buhay. Have you heard about what is currently happening now in the Middle East? Nababalitaan niyo ba? Kung anong nangyayari ngayon sa Middle East, that all Christians, many in the circle of Christian world, ay nananalangin ng kapayapaan na maganap ngayon sa Middle East. Sino yung mga kamag-anak dito sa Middle East? Meron ba tayong mga kamag-anak dito sa Middle East? Sa Saudi, sa UAE, Qatar, dun sa mga lugar na yun. Sino po? Meron pa ba? Yan. Ako po meron, dalawa. Dalawa yung ko doon, kapatid sa UAE. At ang ating pong gobyerno at maging sa mundo ay pinagbabawalan ang mga tao ngayon to na medyo wag munang masyadong maggagalaw-galaw sa mga lugar nila. Sapagkat, mga kapatid, ang balita po, nagbabagsakan po ang mga bomba ngayon doon. Dahil kahapon, Saturday, ibinalita na ang pag-atake ng Amerika sa soil, sa land ng Iran, ay naging dahilan, sinasabi, although hindi pa lubos ang kumpirmado, sinasabi na ang supreme leader ng Iran, na si Khamenei, ay napatay ng pagsalakay ng Amerika. Combined attack of America and Israel. Okay? Sa galit ng Iran, ngayon po'y gumaganti sila at yung mga embahada ng Amerika at ng mga Israel sa ibang lugar ng Middle East ay binobomba ng Iran. So everybody now in Christian circle are praying for peace, kapayapaan. But this is exactly, mga kapatid, ito yung inihula na ng Panginoon matagal na panahon na. And He wants us to be watchful about the events that will unfold before His second coming. We do not know the exact date, the exact time, the exact situation, mga kapatid,
kung kailan darating ang ating Panginoon. But nagbigay siya ng mga babala. Nagbigay siya ng mga signs kung paano ipapakita niya sa atin na malapit na ang kanyang pagparito. And this chaos o yung kaguluhan na nangyayari sa Middle East ngayon ay isang malaking senyales na ang Panginoon ay malapit na. But ang tanong, pag nakikita natin na ang ating Panginoon ay malapit nang dumating sa pangalawang pagkakataon, nandun ba yung excitement sa ating puso, mga kapatid? Ayun, yun ang mahirap. Yan ang Although, mga kapatid, kaya pinagpapauna ng Panginoon yung mga senyales. Listen very carefully. Hindi ito usapin na magaan lamang. Let us not take it lightly, very lightly. Ito yung usapin na kailangan nating lubusang maunawaan. Dahil nakasalalay dito, mga kapatid, pag sumapit na ang panahon na yon, nakasalalay dito ang ating seguridad. Hindi lang dito sa buhay na ito, kundi sa buhay na walang hanggan. If we do not understand the will of God, ang kanyang kalooban para sa atin, at di natin nauunawaan ang mga bagay na ito, mga kapatid, masusurpresa tayo sa panahon na yun. At hindi maganda na tayo ay, although kiniklaim natin na tayo ay mga mananampalataya, hindi magiging maganda, mga kapatid, kung tayo ay nasurpresa. Yung nasusurpresa tayo sa pagbalik ng Panginoon, hindi magandang sinyalis yun. Bakit? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo handa. Samantalang, sinasabi ng Biblia, paulit-ulit, na maging handa ka. Kaya nga, doon sa parable ng 10 virgins, na may dalang oil, ilan doon yung nakapasok at ilan doon yung hindi nakapasok nung pagdating ng ikakasal. Ilan? 5 yung nakapasok, 5 yung naiwan. Bakit? Yung 5 ay hindi handa. Pasalamat tayo sa ating Panginoon dahil binobomba rin tayo ng Panginoon ng katotohanan kahit na ito'y masakit sa ating pagtanggap. Sapagkat yun ay mga dahilan o mga paraan ng Panginoon para tayo maging handa. Okay? Tinuturo sa atin ng ating Panginoon, listen very carefully, na dapat nananatili ang kaligayahan, rejoicing sa ating puso, anuman ang circumstansyang daraanan natin sa buhay nito. And one of these circumstances, mga kapatid, is maybe itong darating na kapighatian sa pamamagitan ng kaguluhang nangyayari. Mga kapatid, listen very carefully. Wala na tayo sa panahon nung mga gera na tagaan. Wala na tayo doon sa panahon na yun. Wala na din tayo sa panahon na gera na barilan, sakupan. Wala na rin. Nasa na tayong panahon ngayon, mga kapatid? We are in the age of nuclear weapons. Nuclear weapons. Matatalino ng mga tao. Ayaw na nila ng mahabang mga gera. Gusto na nilang wakasan ang kanilang kalaban sa pamamagitan lamang ng isang pindutan. Imagine that, mga kapatid. At ang bansa natin, Pilipinas, ay walang kalaban
laban. Sa panahon na yun, kung ito'y sasabi. Okay? Ang bansang Pilipinas ay parang ganun lang. Isang pindutan, wala na tayong lahat. Ilang segundo lang, wala na tayong lahat. Makakapagsabi ka pa ba, Lord, second chance! Wala na. So listen very carefully, mga kapatid. Nasaan ang kaligayahan mo? Saan mo nilagay ang puso mo at ang isipan mo? Saan mo ginugol ang sarili mo? Saan? Kapag ang lahat ng pagtuon mo ay ininvest mo o pinuhunan mo sa mga bagay sa sanlibutan na ito, kapatid, isang ganun lang yon. Bahay, lupa, sasakyan, karangalan, pangalan, kasikatan. Isang ganun lang, kapatid. Tapos na. Wala na. Ang tinuturo sa atin, mga kapatid, ay isang kaligayahan na nakabase, hindi sa mga nakikita natin sa sanlibutan na ito, na isang araw ay isang iglaw, mawawala, kagaya ng nangyayari ngayon sa Middle East. Namamayag pa, kung totoo nga, ayon sa mga reports ng Israel at ng Amerika, kung totoo nga na ang supreme leader ng Iran ay napatay sa pag-atake, kung totoo nga yun, kapatid, ganun lang ang buhay. Sikat na sikat ka, makapangyarihan ka, sinusunod ka, ang salita mo ay parang salita ng Diyos. Napakayaman mo isang araw, pag humatol na ang Diyos, isang iglap, wala na lahat. Okay? Ganon ang buhay. Saan nakasalalay ang iyong kaligayahan, kapatid? Rejoicing in God. In this story, we have read, matatapos natin, mga kapatid, yung buong book ng Philippians. Pinakita dito ang isang tao, nagngangalang Apostol Pablo, kung paano niya inistorya, kung paano niya ikinuwento ang kanyang buhay na nagtataglay ng malabis, malalim, mataas, malawak na kaligayahan kahit na siya ay nasa isang kalagayan na hindi kaaya-aya. It seems strange, my dear brethren, that a man in prison, nasan si Apostol Pablo nung kinukwento niya yung kaligayahan na ito? Nakakulong. Listen very carefully. It seems strange that a man in prison would be telling the church to rejoice. But this attitude of Apostle Paul teaches us that our joy in God do not have to be affected by our outward circumstances. Okay? Our joy in God must remain constant. Okay? Nananatili siyang parehas ano man yung nangyayari sa kapaligiran natin. Okay? Paul's fullness of joy comes from knowing that no matter happened to him and to this world, Jesus Christ was with him. Yun yung pagkaunawa ni Apostol Pablo.
Kaya nananatili yung kaligayahan na yun. Ikaw, kapatid. Paano kung eto na, nagsisimula na talagang magbombahan ng nuklear? Pwede bang mangyari yan, Pastor? Imposible siguro. Hindi, mga kapatid, hindi imposibleng mangyari sa panahon natin yun. Bakit? Meron na talagang nuclear weapon. Nakaimbak na yun. There are 9 countries na merong nakaimbak na nuclear weapons. Kaya nga, binobomba ng Amerika at ng Israel ang Iran sapagkat ang Iran ay nagde-develop ng nuclear weapons. The treaty, ang mga pinag-usapan mga kapatid ng United Nations, hindi na dapat dagdagan ang mga nuclear weapons na nakaimbak. Actually, pinagbabawasan na nila yan. Pero may mga nakaimbak pang mga nuclear weapons. Okay? Pinakamarami ang Russia and then ang Amerika. Kaya binobomba ng Amerika ang Iran dahil secretly, allegedly, secretly, ay nagde-develop sila ng nuclear weapons. At dahil natatakot ang ibang mga bansa sa pagde-develop ng mga nuclear weapons na ito, hinaharangan yan ng mga kalabang bansa na Amerika at Israel. Okay? Dahil nisip nila na matigas ang ulo ng Iran, binomba nila last year yung mga pasilidad, mga lugar o facilities na iniisip nila. Minomonitor nila na merong ginagawang nuclear weapons noong mga nakaraang taon. And then sa panahon na ito, dahil iniisip nila na gagawin pa rin yun ng Iran, mismo yung leader na nila, si Khamenei, ang inatake ng Amerika. At sinasabing napatay na kahapon. Okay? So, hindi imposible, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, na gamitin ng iba't ibang bansa ang kanilang armamento or weapons na nuclear. Isang leader lang sa 9 na bansa, isang leader lang doon sa 9 na bansa na yon ang anong tawag dito? Mapraning, maparanoid, mawala sa kanyang katinuan at pumindot ng nuclear weapon, magkakaroon na yun ng domino effect. Okay? Pag pumindot, sino-sino yung mga leaders na yan? Si Trump, sa Russia, si Vladimir Putin, sa China, si Xi Jinping, sa Israel, si Benjamin Netanyahu, meron sa Pakistan, meron sa India, meron sa United Kingdom, meron sa France, at meron pang isa, dito sa Ulado. Yun yung mga bansang meron. Mga kapatid, 5 doon, kakampi ng Amerika, at 4 doon, kalaban ng Amerika. Ibig sabihin, mga kapatid, merong mga malalaking bansa na magkalaban na pwedeng pag nagkainisan at isa doon ay pumindot, magpipindutan na lahat. Maliligtas ba tayo? Hindi po. Bakit? Meron po tayong allied force. Sino yung allied force natin? Amerika. Meron silang mga base dito sa ating bansa. Kaya isa tayo sa pwedeng tamaan ng nuclear weapons. Si Apostol Pablo nagtuturo sa atin at kailangan nating maunawaan, mga kapatid, na ang ating kaligayahan ay dapat malalim na nakabase, listen very carefully, malalim na nakabase, hindi sa kung ano mang nakikita natin sa mundong ito.
Sapagkat mababaliwala lahat yan. Kailangan ang ating kaligayahan ay nakabase sa kung paano natin nakikilala ang ating Panginoong Jesucristo. Ang nag-iisa na nangangako sa atin ng seguridad. Okay? Na hindi nakabatay sa sanlibutan ito. Ang nag-iisa na meron tayong pag-asa na kung tayo'y nasa Kanya, ay maliligtas tayo sa kung anumang kaguluhan darating, anumang dilubyo na darating sa mundong ito. Because of this knowledge, mga kapatid, Apostle Paul was willing to display this joy even in the midst of sufferings, even in his utmost serving, in believing on things that are unbelievable, and in giving his life for the cause of the gospel of Christ. Yun yung taglay-taglay ni Apostol Pablo. Isang kaligayahan na hindi matatapos, isang kaligayahan na hindi dinidikta ng kung ano mang nangyayari sa buhay niya sa mundo ito. Imagine that. Mapagtataka ng isang taong nasa kulungan, siya pa ang nagbibigay ng motivation. Siya pang nagpapalakas ng loob sa mga taong nandun naman at malayang nakakaikot sa mundo. Okay? Ano ang meron si Apostol Pablo na wala? Maybe ang karamihan sa atin. Nakaprepare ka ba, kapatid? Nakaprepare ka na ba? Although, every one of us, baka iniisip nyo, si Pastor parang dapat ang pinagpipray ni Pastor, kapayapaan, dapat magkabati-bati na ang lahat doon. Tandaan niyo ito, mga kapatid. Tandaan niyo ito. Anong nakasulat? Hanggat may mga taong hindi nagsasubmit o hindi naniniwala sa Diyos ng ating Biblia, hanggat may mga taong ayaw magpasakop sa Diyos, tandaan niyo ito, hindi matatapos ang kaguluhan sa mundong ito. Okay? Anong dapat natin ipag-pray? Nawa, yung mga taong ayaw maniwala sa Panginoon ay maniwala na sa Kanya. But the Bible says, darating ang araw na yun, nahuhusgahan niya. Ikukondem niya at huhusgahan niya once and for all ang mga taong ayaw kumilala at magpasakop sa Kanya. Darating ang araw na yun. Di lang natin alam kung ang araw na yon ay sa mga panahon na tayo'y nabubuhay sa mundong ito. At this life, or this situation, mga kapatid, kung paanong lumago na ang karunungan ng tao at nasa panahon na tayo ng nuclear age, ito na yung kaya nating imaginein na panahon kung saan pwede nang maganap yung inihula ng Panginoon in a worldwide scale. Okay? Yung destruction na sinasabi ng Biblia na ang buong mundo ay madidestroy, ito yung panahon na yon sa pamamagitan ng naimbento ng katalinuhan ng tao na nuclear weapons. Pwedeng ma-wipe out ang sandaigdigan sa loob lamang ng ilang saglit. Dahil doon sa katalinuhan ngayon. Akala natin magaling tayo. Akala ng tao magaling siya. Hindi niya alam yung kagalingan niya ay kamangmangan sa Diyos. Okay? God has predicted. God has already predicted.
na malulusaw ang sandaigdigang ito. Kaya nga mga kapatid, pakinggan natin mabuti, tinuturo sa atin paano mananatili yung kaligayahan, kapayapaan, katiwasayan, kaligayahan sa kabila ng nangyayaring kaguluhan sa sandaigdigang ito. Okay? Philippians chapter 4 verse 1 says, "Therefore, my brothers, you whom I love and long for, my joy and my crown, that is how you should stand firm in the Lord, dear friends." Kung titingnan nyo lang, kung babasihan nyo lang yung verse 1, ang sabi ng unang word ay, therefore. Pag sinabi natin therefore, ito ay conclusion. Ang problema, saan natin huhugutin yung conclusion? Verse 1 pa lang to. Okay, pag sinabi natin conclusion ito, ibig sabihin may pinag-usapang nauna. Ang ibig sabihin, yung therefore na yun, yung conclusion na yun ay nakabase sa nauna nating binasa. Okay? This is chapter 4. Ibig sabihin ng conclusion, kukunin natin sa chapter 3 dahil yun ang unang pinag-usapan. So the therefore there, mga kapatid, ay huhugutin natin dun sa this refers to what Paul has just taught us in Philippians chapter 3, verse 20 to 21. Kasi merong inuutos dito si Apostol Pablo. Ang sabi ni Apostol Pablo, that is how you should stand firm in the Lord. You should stand firm in the Lord. Ano sabi sa Matthew? Kung sino lang daw ang sa dulo ay nakatindig ng pirmihan, sila lang daw ang mga maliligtas. Okay? Nabasa niyo ba yun? Nabasa niyo ba yun, mga kapatid? Those who will stand firm until the end will be. Nakasulat ba yun? All over the Bible, nagre-ring yung salita standing firm in the Lord. Tinuturo yan sa atin. The question is, how do we stand firm in the Lord? Paano tayo mananatiling matatag, mga kapatid? Sige nga, paano po nananatiling matatag ang isang mananampalataya? Sa pamamagitan ba, basta ako, ligtas ako. Ganun ba? Ay mananatili akong matatag sa paniniwala, basta ako, ligtas ako. Bahala kayo, basta ako, ligtas ako. Ganun ba ang pagiging matatag? Hindi po nakukuha sa pilitan. Hindi po doon nakukuha, mga kapatid. Sinasabi dyan ni Apostol Pablo, you should stand firm in the Lord. In the Lord. Paano po tayo naninindigan ng matatag sa Panginoon? Sa paniniwala, sa sinasabi doon sa una nating nabasa in chapter 3, verse 20 to 21, and sabi doon, nandiyan pa ba Midel? Midel, may babalik mo ba yung verse 20 to 21 ng chapter 3? Para makita ng lahat, hindi lang naririnig sa akin, kundi na may papakita natin dito. Chapter 3, verses 20 to 21. Paano tayo nakakatindig ng matatag? Ayan. Wala? Wala na? Okay. Ito na lang. Pakinggan nyo na lang, mga kapatid. Paano tayo nakakatindig ng matatag? Paul has just taught us in chapter 3, verse 20 to 21, ang sabi doon, but our citizenship
is in heaven. Okay? And we eagerly await a Savior from there. Sino siya? The Lord Jesus Christ, who, by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Okay? So, mga kapatid, paano tayo nakakatindig ng matatag? Standing firm means keeping our eyes on Christ. Reminding ourselves that this world is not our home. Paano tayo nakakatindig ng matatag, mga kapatid? By focusing, keeping our eyes upon Jesus alone. And reminding ourselves that this world, etong sanlibutan ito, mga kapatid, is not our home. Bakit kailangan natin paulit-ulitin na ipaalala sa ating sarili na hindi ito ang ating tunay na tirahan? Bakit? Kasi isang araw, listen very carefully, kahit na bata pa ang inyong mga isipan, para matapos yung masyadong pangangarap doon sa mga bagay na walang kwenta. Okay? Kailangan ipaalala natin sa ating sarili, araw-araw, minuto, na hindi tayo permanenteng titira dito sa mundong ito. Okay? Pag masyado nating minahal ang sanlibutan ito, ang buhay natin sa sanlibutan ito, kapatid, pag nandyan na, at dumarating na, nakikita natin, sumabog na yung Amerika, sumabog na yung Russia, sino nang susunod? Eto na. Sino nakarinig ng ugong kanina? Ano ba yun? Merong ano ba yun? May sunog ba na nangyayari? Dito sa atin? Merong ugong kanina, ang tagal-tagal. Hindi ko alam kung may nasusunog dyan nearby. May umuugong kanina. Meron? Ay, parada pala. Kala ko may sunog. Alas 6 ng umaga. Ang ingay-ingay. Kapag naririnig na natin ang ugong ng trumpeta ng Panginoon na sinasabi sa Biblia, umaalingaw-ngaw ang balita. Pag pinanood niyo yung nangyari sa Qatar kanina, yun yung malaking missile. Kitang-kita nila. Dahil binibidyo nila, bumagsak sa isang lugar nila. Sigawan sila. Iyakan sila. Kitang-kita nilang nangyayari. Kapag dumarating na yung panahon na yun, mga kapatid, kapag ang sarili mo ay nakapokus sa sanlibutan ito at nakikita mong nawawasak na ang sanlibutan ito, kapatid, nawawalan ka na ng pag-asa. Amen. But our joy must be based, like Apostle Paul, his focus, mga kapatid, for him to stand firm in his faith, his focus was upon Jesus Christ alone. And he reminded himself, pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na ang mundong ito, ang sanlibutan ito ay hindi niya permanenteng tirahan. At wala sa sanlibutan ito ang mananatili forever. But your relationship with Christ will remain forever. Yun yung dahilan ng pag-awit natin kanina. Na ina-exhort ni Pastor, ni Brother Marlon. All glory to the Father now, all honor to His Son, and praise,
the Spirit, now and always. This is the God we love. Sinong minamahal niyo? Ang daling sabihin, mga kapatid. Sino minamahal? Ang Diyos, siyempre. Oo. Mahal niyo ba talaga ang Diyos? Ay, nasa ang gaze niyo? Nasa ang focus niyo? Saan niyo ginugugol ang panahon niyo? That's why we sing to our God, all glory to Him. Kasi naintindihan natin, mga kapatid, kagaya ni Apostol Pablo, at nararanasan niya, that this joy, this everlasting joy, was with him because he knew that Jesus Christ was, sa panahon niya, with him. Okay? Hindi siya natatalo ng kung anumang sirkumstansya, even hinahataw siya doon, nakakulong siya doon, nakakadena siya doon. Wala doon ang basihan ng kanyang kaligayahan. Ang basihan ng kanyang kaligayahan is that his gaze, his focus was upon Jesus. And he always reminded himself that this world is not his home. And he was focused on the promises of God that one day, darating ang pagkakataon na ang Panginoong Jesucristo ay dadalhin siya, ipagsasama siya doon sa kanyang kaharian at sa kanyang gloria. Okay? Yun ang unang katotohanan na dapat nating maintindihan. How do we stand firm in the Lord? Okay? Paano tayo tumitindig? Paano tayo nananatiling matatag sa ating pagtindig, sa ating pananampalataya? Always focus yourself in Christ. And always remind yourself. Kung masyadong mag-invest dito sa mundo ito. Ano ibig sabihin ng huwag masyadong mag-invest? Ito, linawin natin mga kapatid ha. Ang ibig sabihin natin ng huwag masyadong mag-invest sa mundo ito is you are investing your mind and your heart doon sa mga bagay sa sanlibutan ito. Because pwede kang bigyan ng maraming tangkilik ng Diyos. Amen? Pwedeng maging mayaman ka sa mundong ito. Hindi mo mapipigilan yon. Because ang mga kayamanan na yun ay favors ng Lord sa iyo, blessings ng Lord sa iyo. Pwedeng dumami ang iyong tangkilik. Ang ibig sabihin ng huwag mong i-invest ang sarili mo, huwag nawa ang isip mo at ang puso mo ay mauwi doon sa mga bagay sa sanlibutan. Pwedeng marami ka noon, pero ang iyong focus, ang iyong isipan, ay nasa Panginoong Jesucristo. Okay? Pwedeng mangyari yon. Kaya maiintindihan natin mga kapatid, ano ibig sabihin ng do not invest yourself in this world? Ibig sabihin, sa Panginoon ka magpo-focus at hindi sa mga bagay sa sanlibutan ito. And then, kunin pa natin yung verses 2 and verses 3. Verses 2 and verses 3 says, I plead with Judea and I plead with Syntyche to agree with each other in the Lord. Verse 3, yes, and I ask you, loyal your fellow, help these women who have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my fellow workers. Itong mabigat dito, whose names are, Paul has this audacity, merong lakas ng loob si Apostol Pablo na sabihin that Judea and Syntyche and Clement and the rest of his fellow workers in the Lord for the gospel, their names were written in the Lamb's book
of life. Okay? Merong audacity si Apostol Pablo. Nakarating siya doon sa ganong kalalagayan, mga kapatid, na meron siyang lakas ng loob na makita itong mga kapatid na ito, ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Matagal natin pinag-aralan, mga kapatid, the meaning of the Lamb's Book of Life. This is our goal. Yung makita natin ang ating sarili, maramdaman natin, masiguro natin that our names were written in the Lamb's Book of Life. Because there is an instance in the book of Luke when the apostle, mga kapatid, nung isinend sila ng Panginoon sa ministry at binigyan ng kapangyarihan, may mga pagkakataon na tuwang-tuwa silang bumalik sa Panginoon. Sinabi na, Panginoon, napalayas namin ang diablo sa iyong pangalan. Nakapagpagaling kami ng mga may sakit, Panginoon. Ano sabi sa kanila ng Panginoon? Huwag kayong matuwa na nakapagpapalayas kayo ng demonyo. Huwag kayong matuwa na nakapagpapagaling kayo ng mga may sakit. Matuwa kayo kung ang inyong pangalan, nabasa niyo na ba yun? Ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Ano ibig sabihin nun? Kapatid, hindi yung outward na ginagawa natin ang importante sa Panginoon. Because there are so many people na marireject ng Panginoon sa araw niya. Matthew chapter 7. Na magsasabi na, napalayas kami ng demonyo. Nagpagaling kami ng mga may sakit. Nangaral kami ng gospel sa iyong pangalan. At sasabihin ng Lord sa kanila, hindi ko kayo kilala, tabi-tabi kayo dyan. Bakit? Because your names were not written in the Lamb's Book of Life. Yun ang ibig sabihin, I never knew you. Listen, marami sa ating inaantok na. Dahil maginaw, listen very carefully, mga kapatid. Listen very carefully. Ang mahalaga na maranasan natin at maramdaman ay yung kasiguruhan that our names are written in the Lamb's Book of Life. Okay? Yun ang goal ng ating pananampalataya. At si Apostol Pablo, may binanggit siya dito mga pangalan. Si Judea, si Syntyche, si Clement, at yung mga kasamahan niya sa paglilingkod sa Panginoon. Binanggit niya. Sabi doon, whose names, hindi lang isang tao, whose names, hindi lang isang tao, whose names were written are in the book of life. Okay? Paul said that these women, Judea, Syntyche, Clement, and his fellow workers' name, are in the book of life. They are those people who were marked by God for salvation through their faith in Jesus Christ. Kanina, sinasabi natin mga kapatid, paano ka mananatiling matatag hanggang wakas? Dahil ang sinabi ng gospel, ang mga maliligtas ay yung mga taong nananatiling tapat hanggang wakas. Yun yung identity ng mga maliligtas hanggang wakas. Kung nananatili kang tapat, paano nananatili tapat hanggang wakas, mga kapatid? If we see Revelation chapter 13 verse 8, wala kang ibang Bible dyan, badeta. Okay.
Revelation chapter 13 verse 8. I'm sorry, hindi ko ito i-include dun sa aking PowerPoint. Pero sasabihin ko na lang, if you have your Bible, please open in Revelation chapter 13 verse 8. Revelation 13 verse 8 says, Revelation 13 verse 8 says, all inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names have not been written in the book of life, belonging to the Lamb that was slain from the creation of the world. Okay, listen very carefully. Sino itong mga taong nananatiling tapat hanggang wakas? Ito yung mga taong, pakinggan mabuti, nakapokus sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Ito yung mga taong ang kanilang pansin, ang kanilang focus, ang kanilang isipan, ang kanilang panahon ay nasa Panginoong Jesucristo. Kagaya ng nakikita natin kay Apostol Pablo. Okay? Sino yung mga taong mapapahamak doon sa binasa nating Revelation chapter 13 verse 8? Ang sabi dito sa Revelation 13 verse 8, ang lahat nga ng mabubuhay sa mundong ito ay sasamba sa beast. Ano yung beast sa Tagalog yan? Halimaw? Ang lahat ng tao ay sasamba sa halimaw, maliban lamang sila na ang mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay na hawak ng kordero ng Diyos. Sino ang kordero ng Diyos? Na hawak ng Panginoong Jesucristo bago pa man magsimula ang sanlibutan. Okay, ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon to assess ourselves. Tingnan mo yung sarili mo. Tingnan mong mabuti yung sarili mo. Huwag kang tutulog-tulog. At tingnan mong mabuti yung sarili mo, kapatid. Sapagkat hindi pwedeng, huwag kang papayag na mahuli ang lahat sa iyo. Assess yourself. If you are hearing the message, assess yourself. Saan ka nakatungtong? Doon sa mga sumasamba sa halimaw o doon sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay? Lagyan natin ng definition pareho. Ang sabi doon, eto yung mga taong sumasamba sa halimaw. Ano daw sila? Sabi ng salita ng Diyos na mapapahamak. Ano daw mangyayari sa kanila? Sabi sa verse 18, verse 18, for as I often told you before, and now say it again with tears, many people live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction. Their God is their stomach, and their glory is in their shame. Listen, their minds is on earthly things. Ito yung mga taong mapapahamak. Listen very carefully. Ang kanilang isipan ay nasa mga bagay sa sanlibutan ito. Ang madali mong maya-assess ang sarili mo, kapatid. Dahil ang mga taong ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, ang kanilang focus ay na kanino? Nasa Panginoong Jesucristo. Yun ang pagkakakilanlan ng mga tao babalik sa Panginoon, sa Kanyang kaharian at sa Kanyang gloria. Kailangan makita mo yun sa iyong sarili. Kung wala ka doon, nandito ka. Ano ibig sabihin nun? Sumasamba ka
sa halimaw o sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Paano sinasamba ang halimaw? Paano sinasamba ang Diyos-Diyosan? By believing what He is commanding you. Ano yung kinukumand ng halimaw? I-focus mo ang iyong sarili sa mga bagay sa sanlibutan ito. Okay? Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. So verse 18, their minds is on earthly things. Ang kanilang isipan ay nasa mga bagay sa sanlibutan ito. Ano yung mga bagay na yon? Ang inuuna mo ay ang iyong sarili, ang iyong kayamanan, ang iyong pagkasikat, ang iyong kapangyarihan, ang iyong ari-arian, ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan ito ay inuuna mo maliban sa Panginoon. Okay? But when your name has been written in the Lamb's Book of Life, listen very carefully, kapatid, makikita mo yung sarili. That you are standing firm until the end. Ano ibig sabihin? Ang iyong focus, ang iyong gaze, ang iyong kapayapaan, ang iyong katiwasayan, ang iyong kumpiyansa, at ang iyong kaligayahan ay nakapokus sa Panginoong Jesucristo at sa Kanyang pangako na isang araw, pagbalik niya, ay pagsasama Kanya sa Kanyang kaharian at sa Kanyang kaluwalhatian. Kailangan makita mo yon, kapatid, sa sarili mo. Sapagkat yon ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nananatili ang kapayapaan, kumpiyansa at katiwasayan ni Apostol Pablo. Kahit na siya ay nagdaranas ng napakatitinding kapighatian sa mundo ito, nananatili ang kanyang kaligayahan dahil nararanasan niya na ang kanyang buhay ay nakatuon sa Panginoong Jesucristo lamang. And every day in his life, he was being reminded by God that this life, that this earth, that this world is not his home. Hindi ito ang bahay niya. Ang bahay niya ay sa piling ng Diyos. At maranasan niya ang ultimate na kaligayahan kapag kapiling na niya ang kanyang Panginoon sa kanyang kaharian at sa kanyang kaluwalhatian. Iisipin niyo mga kapatid, ang hirap noon. Ang hirap mangyari sa akin noon. Ang hirap maganap sa akin noon. Mahirap yon dahil kinakapos ka ng panahon sa paniniwala at pagkaalam ng mga salita ng Diyos. Mahirap yon dahil ang pinapakain mo sa araw-araw ay ang iyong masamang pita ng laman. Sinful nature. Mahirap makapasok ang katotohanan ng Lord kasi nire-reject mo yon at ang pinapairal mong gawin sa iyong isipan ay kunin yung mga bagay na magdadagdag sa iyo, sa sarili mo, ng iyong kasiyahan sa mundong ito. Pinipid mo ang sarili mo ng mga bagay na makasanlibutan. Lumalakas ang iyong sinful nature at humihina ang iyong spirito kung meron ka man. So every time na maririnig mo dapat, kagaya ng pagkakataon na ito, pakiramdaman mo ang iyong sarili, every time na maririnig mo dapat ang mensahe ng Panginoon, imbes na matuwa ka at madagdagan ka ng kalakasan upang manatili kang matatag sa iyong pananampalataya, tuloy-tuloy hanggang wakas, imbes na matuwa ka, aantukin ka. I-reject mo, i-ignore mo. Bakit? Napakahina
ng iyong spirito. Bakit? Masyado mong pinakain ang iyong sinful nature. Masyado mong pinalakas ang iyong sinful nature. Bakit? Paano? Binabad mo na ang iyong sarili. Nagtampisaw ka na sa mga bagay sa sanlibutan ito. Example, masyadong panonood ng social media. Mga bata, extended hours. Saan? Sa games? Sinong pinapakain nyo doon? Ang spirit or ang sinful nature? Bakit mahina ang spirit? May panahon ba kayo dito? Nagbabasa ba kayo ng banal na kasulatan? Kung wala kayong panahon dito, kapatid, aantukin kayo. I'm telling you the truth. Magtatapatan tayo. Dahil ang obligasyon ng isang pastor na kagaya ko, mga kapatid, ay magbantay. I am like a watchman, sabi ng Biblia. Ako yung bantay. Actually, ako yung mahirap ang trabaho. Dahil kayong lahat, pwedeng nandun kayo sa kaharian, natutulog kayo sa kaharian. Ang sabi ng Lord sa akin, magbantay ka. Tignan mo kung mayroong darating na danger. Ang sabi ng Biblia sa mga pastor, sa mga manggagawa, is like a watchman na laging. At pag may nakitang danger na paparating, sisigaw siya sa kanyang mga nasasakupan. Sasabihin, merong danger. Merong mangyayaring masama. Maghanda kayo. Yan ang trabaho ng pastor. Sabihin sa ating lahat kung ano yung pwedeng maganap, ipaalala sa atin ang mga salita ng Lord na unti-unti nang nangyayari, kagaya ng nangyayari ngayon sa Middle East. Anong ginagawa natin, mga kapatid? Are we feeding our spirit to make it strong and to make it stand firm in faith until the end? Or santabi ka, basta ako, games ako, basta ako Netflix, basta ako YouTube ako, basta ako Korean novela, basta ako yung mga gusto kong panoorin, basta ako sa sports, basta ako sa lahat. You have no time to feed your spirit. How can you stand firm in your faith until the end? Today, if you hear His voice, if you hear His message, kapatid, don't ignore the message. Do not harden your hearts. Kung nakikita mo ang sarili mo, na-assess mo, na parang sumasamba ka na sa halimaw, ibig sabihin ng sumasamba sa halimaw, marami ka ng panahon sa sanlibutan at wala ka ng panahon sa Panginoon. Gumising ka, kapatid. Gumising tayo, kapatid. Baka mahuli ang lahat sa atin. Kay Apostol Pablo, ang buhay niya ay nagtuturo sa atin na ang kaligayahan niya ay nakababad na at nakabase na sa kanyang malinaw, malalim, mataas, malawak na pagkaunawa niya na siya ay merong relasyon sa kanyang Panginoong Jesucristo. Na kahit na anong mangyari sa kanya sa mundong ito, hindi magbabago ang kaligayahang natagpuan niya sa Panginoong Jesucristo. Hindi na sinasabi sa Psalms chapter 16, verse 11. You make known to me the path of life. In your presence, O Lord, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Kapatid, nawa makita mo sa iyong sarili na ang iyong kaligayahan at ang iyong kasiyahan ay nakatuon hindi sa mundong ito,
kundi sa Panginoong Hesukristo na nagmahal sa iyo, pinatunayan ng pag-ibig sa iyo, at namatay sa iyo para madala ka niya sa kanyang kaharian at sa kanyang kaluwalhatian. Tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.